napakalaking bagay po yung pagbisita niya kasi yung pagbaha talaga yung pinakamalaking problema namin dito. Noong October of 20, lagi kami binabaha, pero yung October of 2024, yung pinaka-worst dito. Itong Coliseum na nakikita nyo, ito yung biggest evacuation center natin. Kaya sira-sira siya kasi inabot siya ng tubig. So yung mga nag-evacuate dito, nag-akyatan sa taas. Pero pag nakikita nyo, yung mga upuan niya, hindi siya naka-fit as an evacuation center. So yung isang gagawin namin, i-retrofit namin siya para next time na gagamitin siya as an evacuation center, mas komportable na yung mga tao. Yun yung number 1. Yung number 2, yung pagpapadala dito under sa Oplan Kontrabaha Program ng maraming equipment, sobrang laking tulong yun sa amin. Kasi in fact, yun yung matagal na namin inaasam. Kasi pag tiningnan nyo yung topography ng Naga, ang daming waterways na nagko-cross sa amin. Dahil sa waterways na yun, dinadaanan yun galing pa sa ibang lugar. Pag na-overwhelm na yun, baha na yung buong Naga. Nakakadagdag yung siltation, yung dumi, yung basura, not just from Naga, pero galing pa sa labas na dala. So dito yun sa amin nasa stock. Kasi kami yung lowest part of the Bicol River Basin. So yung paglilinis, maiibsan talaga yung effects ng grabeng ulan. Kasi yung daloy ng tubig, hindi na constricted. With the equipment that was sent here, marami kaming mga creeks saka mga riverbeds na nag-dry up na pwedeng buhayin ulit. Pwede maglagay kami ng mga detention and retention ponds para pag overwhelmed na yung aming drainages, nakaka-imbak kami ng tubig. Ang laki ng effect nito sa daily lives ng mga taga-Naga. Lalo na kasi kahit schools namin, marami ng mga classrooms ang hindi na nagagamit dahil sa baha. So yung pinaka number 1 na mensahe namin, mensahe ng pasasalamat sa national government na nakasama kami sa pilot areas. Pangalawa, syempre yung sana, kasi nakita ko na hanggang July yung project. Sabi ko sana may iiwan na equipment. Kasi kahit linisin ngayon, pag huminto na tayo sa July, ganun pa din yung effect. So sana mag-iwan ng equipment para year-round talaga yung pag-asikaso ng mga waterways namin. Malaki yung paniniwala ko na pag na-sustain nito, ang laking impact nito sa pagbabaha dito sa amin. Ma'am, with your indulgence, with all due respect, meron po bang chance na magkausap kayo ng Pangulo sa usaping politika? Tingin ko wala. Tingin ko zero chance. Kasi ang pinunta naman dito ng Pangulo, ito. And bago pa pumutok yung mga usapin bago nung announcement ni VP Sara, nakaset na to. In fact, marami na kaming mga pre-work na ginawa for this day. Kung natatandaan ko yung meeting namin na una, January 26 pa, even before the announcement. So, siguro hindi maiiwasan na bigyan ng kulay politika, pero wala talaga. Ito programa ng national government. In fact, hindi lang naman to sa Naga. Isa lang kami sa mga sites na nasa pilot areas. And ang alam ko, pinuntahan na ni Presidente yung ibang sites. Isa lang ito dun sa routine na ginagawa niya for Oplan Kontrabaha. Ang alam ko, pumunta na siya ng Bacolod. Ang iba pang areas, Tuguegarao, Rojas City, Cotabato, NCR. So ano talaga, lahat na sites pinupuntahan niya. In fact, yung intent nito nung una, launch, kaya lang, nung dumating yung mga equipment nung early this week, even before the announcement, sabi ng DPWH, announcement sa amin dahil nandito na yung equipment, magsimula na, kahit wala pang launch. So ngayon, pagbisita na lang talaga. Parang lightning visit na lang ito for him. Ma'am, kinukonsider ba niyong tumakbo ulit as President in 2020? Ako, hindi ko kinoconsider pag-usapan yung political is early. Kasi ang dami ko pang trabaho gagawin. At marami tayo lahat trabaho gagawin. Gaya sa akin, kauupo ko lang bilang mayor, hindi pa nga 1 year. Para pag-usapan yung 2028, parang disservice naman yun sa mga tao. Pag pinag-usapan na yung eleksyon, yung gagawin mo para na sa eleksyon. Sa akin lang,
ngayon na panahon pa ng trabaho, mag-focus tayo sa trabaho. Kasi yung election every 3 years yun. Yung time na ginugugol sa election, dapat every 3 years lang. Anong reaction po niyo sa pronouncement ni Vice President Sara that she's going to run? Wala naman, karapatan naman ng kahit sino. Nire-respeto naman natin yun. Thank you. Thank you.